TV Vlog, shout out. Subscribe natin. Ayan, salamat po Kuya Bal Santos Patuloy. So ayan, mapagpalang gabi na po ito mga kalingap. Kakarating ko lang po mga kalingap. Ay, okay, buti naman naayos po yung motor, no? Ay, paano nakarating tayo na medyo may liwanag pa ng konti, pero padilim na mga kalingap, mga kalangga. So ayan, sa mga baguhan pa lang po sa aking channel, please subscribe po, no? Mga kalingap, mga kalangga. Siyempre huwag kayong kakalimut kay Kuya Bal Santos Matubang at yan ang Kalingap Rap na mag-subscribe po sa lahat ng aking mga kasamahan. Ayan, so ayan mga kalingap, dalawin natin yung isa sa mga beneficiary ko na si Manoy Saday. So balita ko hindi pa siya naoperahan simula nung na-vlog ko siya kasi ang dami pong problema. So ngayon nakitira lang daw siya sa sa isang bakante na may bakanting bahay na walang nakatira. So pinagtagpi na lang yung niya. Mga kalingap. Hello, ayan. Ay grabe. Ay. So ating kapanayamin si Manoy Saday. So yan mga kalingap, mga kalangga, nandito tayo sa kumbaga sa bakanting lote ito na, bakanting bahay na wala lang nakatira dito. Ay nandito si Manoy Saday, dito muna siya nagkukuble, no, sa lugar na to. Kasi mga kalingap po, ito yung sirang bahay na dito, sirang bahay na walang nakatira. So ginawa na ng paraan, no, mga kalingap. So doon siya si Manoy Saday, no. Actually si Manoy Saday po hindi pa po para naoperahan, nabalitaan ko. Dapat nakaraan pa. So hindi ko alam kung ano po ang kabuuang kwento. Alamin po natin mga kalangga, mga kalingap, kung ano na naging buhay ni Manoy Saday simula nung na-vlog ko siya. Medyo ilang buwan na rin po nakalipas. Kasi naging busy po tayo. Bisan pagpunta ko dito wala siya, hindi ko siya mabutan. Kasi sulpot-sulpot yung pag-uwi natin dito sa lugar natin dito sa Bulan, Sorsogon, mga kalingap, mga kalangga. So ating kapanayamin si Manoy Saday, mga kalingap. Tsaka yung nag-aalaga sa kanya, no? Balita ko si Ate Nessie na lang nag-alaga sa kanya. At syempre yung busy din kasi nagpunta ng Maynila ang kanyang mga kapatid nung nakaraan na balitaan ko. So abangan po na alamin natin ang buong kwento, mga kalingap, mga kalangga. Ayan mga kalingap. Ayan, nandito si Manoy Saday. Oh, pansin mga kalingap po yung tinitira ni Manoy Saday. Oh. Ayan. Ay, kamusta Manoy Saday? Nakikilala mo pa ako? Ay, syempre, no. Nakapagsalita ka? Okay, diba? Ay, grabe. So, yun, mga kalingap po. Si Manoy Saday, ang laki din ng pinahid na simula ng na-vlog ko siya, no? Ang laki ng binagsak ng kanyang katawan. Tapos, dito na lang siya bakanting bahay lang to, mga kalingap. So, ating kapanayamin, no? Si Ate Nessie. Sa Ate Nessie. Sila, ayan, diyan ka muna, oh. Ayan, ito si Ate Nessie, anak ni Manoy Ernie. So, actually, sa ngayon, sila na muna kayo muna ang kumukupop dito kay Manoy Saday, no? Nagtitingin-tingin sa sitwasyon niya. Kapag kuya, kapag may hihingi siya, kami po yung nagbibigay. Kapag po yung kailangan niya, kami po yung nag-aano sa kanya. Nagtitingin-tingin, kumbaga. So, ayan. Ano ba yung nangyari nung nakaraan na bakit hanggang ngayon hindi pa na-operahan si Manoy Saday? Gawa po ng kulang-kulang po yung pera sa pagpapa-opera kasi po yung kapag po walang hindi po yung pag wala sa pharmacy yung mga gamot binibili po ang mamahal, hindi kaya ng budget. Gawa po kasi ng DSWD lang po yung nagtulong sa kanya, tapos wala din naman po pera yung nagbabantay, gawa si Papa nga lang daw yun po yung nagbabantay sa kanya, wala din naman po kaming budget yun. So nagdesisyon po yung pinakapamilya niya na ibalik na lang po siya dito ng hindi pa napapa-operahan. Kasi si Manoy Saday nabalita ko na din siya sa Sorsogon, no? Opo. Sa Provincial Hospital. Kaso ilang araw din po siya doon. Ilang araw. Isang linggo din. So, ang nangyari, ang nangyari dun sa dapat operahan siya, hindi natuloy. Gawa ng wala pong budget na malaki. Paano yun? Walang budget. Kailangan pa di ba hawak ng DSWD? Opo. Kapag walang gamot sa pharmacy, binibili. Yung budget na binigay ng DSWD, naubos sa gamot. Pero yung operasyon niya, hindi sagot. Gawa ng kaya pa hindi pa siya napapa-operahan dahil mababa yung dugo. Kailangan daw bago siya operahan, pataasin muna yung dugo. Ibig sabihin, ang sitwasyon ni Manoy Saday, yung katawan niya hindi pa prepare para operahan.
Ayan, so ayun po ang sitwasyon mga kalingap ni Manoy Saday. So hindi pa daw po kumbaga yung katawan niya kailangan pa yung kondisyon para siya dumaan sa isang operasyon, no. Manoy Saday, kamusta ka po? Okay lang. Ayan, kamusta ang New Year? Nandito ka na. Simula nung doon ako sa kabila nag-vlog, no? Ayan. Kamu na yung yung nararamdaman mo ngayon? Ito, bali 5 na ang butas. 5 lang butas? Dumadami ang butas? Dumadami ang butas. Nung nakaraan isa dati? Dati 3. Ngayon meron na sa tingit. Ano yung panagluluko? Ay, gira. Anong sabi ng doktor? Ba't ganun daw? Lus-lus. Lus-lus siya. Nakumalat na yung... Kumalat na yung dyan. Bakterya, ganon. Kaya dumadami. Kaya dumadami. Kailangan daw maagapan kagad talaga. Pagka hindi, wala raw talaga magagawa. Dapat operahan talaga. Opera. Kaso ang sitwasyon ni Manoy Saday, kailangan... Di ba, sir, ililipat sana ako doon sa Sa Naga. Oh, ano nangyari po? Ay, hindi ako nailipat sa Naga. Gawa nga po nang inuwi na siya Inuwi ako dito ng ng kanyang kapatid ko. pamilya, ng kapatid niya. Inuwi siya dito ng Pero meron nang mag-offer sa akin. Ang kaso, yung gamot binibili sa labas. So, Ang mahal. Ayan, padala lang naman ng 3,000. kulang. so Kung kukulangan. kung kakainin ng tagabantag, kulang pa. Hindi naman pwedeng Kaya ang ginagawa ko, yung kakainin ko na lang, bibigay ko na lang sa nagbabantay. Kasawa naman yung nagbabantay. Ayun nga. So, Gusto ko na nga talaga maoperahan. Kung sino talagang may puso. sige, pwede kong manawagan dito Manoy Saday. Maraming baka... Baka bago ako maoperahan, patay na ako. Iniisip ko na lang, kung wala talagang tumulong, kung mabuhay, kung mamatay. Wala naman akong magagawa eh. Hindi ko naman maibabalik ang kahapon. Yun lang. Minsan nahiya na ako sa mga tao. Minsan kinadididaan ako ng mga tao. Minsan lagi ako nakapampers. Siyempre kung di man ako magpapampers, paano yan? Di pag nag-short ako, lalo ako hindi makalapit sa kanila. Lalo na pagka hindi nga ako lumalapit sa mga tao eh. Dahil baka lagi kong narinig, huwag kayong lumapit dyan, ang baho nyo. Kung mangyari sa kanila yan, hindi pa rin sa kanila nangyayari eh. Kaya sila nagsasalita ng masama sa kapwa. Hindi ko naman iniisip na magkaganito ako. Gumaling lang ako talaga. Wala na akong magagawa kundi magtrabaho. Wala naman tutulong kung hindi ako lang din eh. Kada umaga po, napunta siya sa palengke para mamalimos. Para sa araw-araw may pambili ako. Para lang makabili ako ng pampers. Kung dyan pupunta ang palengke, sinong magsusuporta sa pampers ko? Araw-araw na kinakain ko. Bumibili ng pampers, bibili ng bulak. O bibili ng kandila, katol. Dapat gasira na lang. Paano kung di aalis doon? Hindi naman nila ibibigay sa akin ng alam kong masama ang mangingi. Pero hindi man masama. Nangingi ka lang naman eh. Hindi ka naman nagnanakaw. Ayun lang ang inaano ko sa palengke. Kaya walang nakikiyano sa palengke. Kahit puli, hindi ako inaano. Dahil wala naman akong sige, hindi ako mangingi. Mamamahaw ako. Anong tingin sa akin ng mga tao? Yes. Ito, Manoy Saday, ito kaya po ako nag-vlog, di ba dati nag-vlog kita kahit pa paano may nakarating na konting tulong. So ngayon, nandito tayo ulit, binahabi ko sa'yo, babalikan kita, medyo naging busy lang, nawala ko sa pagbablog dati. So ngayon, nakapag-focus na ako, pwede kang manawagan dito sa mga nanonood, no? Kasi malay mo, may maantig tayong puso na pwede kang tulungan sa sitwasyon nyo at yun, matuloy na yung operasyon nyo. Tulungan nyo naman ako. Wala na akong magagawa sa sarili ko eh. Kung hindi ganito na lang, hindi makalabas. Madilim, pag umuulan, kahit na tumutulo at tinitiis kung mabasa. Hirap na ako eh, pagod na. Pagod na ang katawan ko, kakain ako. Kung di lamang lalabas nila, hindi ako patutulogin.
magdamag, walang tulog. Tanghalian, kakain ka, nakaupo ka, hindi gusto mo matulog. Dahil kakalat. Ito lang naman kasi pag nahiga ako, kakalat yan. Kaya lagi ako nakaupo. Yun lang. Sana tulungan niyo naman ako. Sige, panawagan ka. Wala namang ibang tutulong. Hindi kayo rin. Sana magpasalamat ako sa Panginoon kung matutulungan niyo ako. Salamat, Panginoon. So yan mga kalingap, mga kalangga, sobrang kawawa po ang kalagayan ni Manay Saday kasi alos ilang buwan na po talaga na hindi pa siya naoperahan. Gawa ng siyempre kahit may nagsagot po ng kanyang operasyon, yung pangangailangan niya at kailangan po mga kalingap yung sitwasyon ni Manay Saday, kapakondisyon yung katawan niya. Sabi nga ni Ate Nancy, kailangan patasin yung dugo mababa, tapos yung resistensya niya para matuloy na yung operasyon. Kaso nga lang po, ang problema ay yung syempre financial po, no, ang kanyang ang araw-araw na pangangailangan syempre, at syempre yung pag-alalay dun sa gastos sa kanyang operasyon. So si Manoy Saday po pala, no, mga kalingap, gumagawa siya mismo ng paraan para masuporta yung kanyang sarili, hindi siya umaasa sa iba sa pamamagitan ng pamamalimos. Namamalimos siya sa palengke, at yun ang nabalita ko nakarang araw na pinamusta ko. Namamalimos po siya mga kalingap sa palengke. So Manay Saday, kamusta naman yung yung pamamalimos mo dun sa palengke? Okay lang. Naka 170 at 270 yung bumili ako pampers. Ayan, ito yung mga natira sa akin. Laging may pampers si Manay Saday. Kasi yun na lang po ang kanyang kumbaga isa sa mga sa kanya nagsusuporta. Yung pampers para syempre maging okay yung good grooming niya. Ayan. So yan mga kalingap, at sa tingin ko mga kalingap, ako po ay syempre sa mga, sana itong sa manonood ng mga kapanood ng aking video ng mga kalingap, sa sitwasyon po ni Manay Saday ay sobrang kawawa po siya, no? Kasi yun nga, sa kwento niya, pali talagang kailangan siyang operahan sa sitwasyon niya dahil dun sa kumalat ng bakterya sa kanyang sa kanyang yung kanyang luslos. Kaya ngayon kumalat na dahil 5 na daw pong butas. So sabi nga kailangan sa lalong madaling panahon ay siya ay maoperahan. So ayan, sa sitwasyon naman siya dahil talagang kailangan natin siyang tulungan. Sa mga may puso po dyan, no, nakakapanood na aking video, sana matulungan po natin sa sitwasyon niya si Manay Saday na kahit papano bigyan natin ng kumbaga pag natuloy po ang kanyang operasyon, syempre sabi nga niya po, pag siya'y lumakas, syempre wala siyang ibang gagawin kundi ang magtrabaho at suporta ang kanyang sarili. Kasi si Manay Saday po ay walang asawa. May asawa ka po, Manay Saday? Wala po talaga siya. Wala po siyang asawa at anak. So sarili niya po talaga ang kanyang inaasahan. So ang kanyang kapatid naman po dito ay wala naman pong sapat na na financial para siya ay tustusan sa kanyang pangangailangan, lalo na po sa kanyang operasyon. So ngayon ang nag-aalaga sa kanya sila Ate Nancy. Sabi nga ni Ate Nancy, ang sitwasyon ni Manay Saday ay yun nga, financial po ang unang niya, kasi kailangan palakasin ng kanyang katawan. Syempre mga kalingap, at pagdating naman po sa operasyon, pag okay na siya, yung kahit papano yung pandagdag pantustos sa kanyang pangangailangan sa kanyang operasyon, syempre kailangan din po na magbabantay. Kaya yun, sana wish ko lang isa sa Manay Saday sa ating matulungan mga kalingap, mga kalangga. Si Manay Saday ay pangatlong pag-vlog ko na po to sa kanya, kasi mga kalingap nakaraan po nag-vlog ako, pasundot-sundot po yun, hindi pa ako nagpo-focus. So ngayon sabi ko, ayan, dalawin ko ulit si Manay Saday, kamustahin ko. So nakakalungkot po mga kalingap ang kanyang sitwasyon. Sana ay sa gantong panawagan ay matulungan po natin siya mga kalingap. So yan mga Manay Saday, may kunting ako sa inyo. Itong dala ko ay meron ditong bigas, gatas, no? May kunting noodles, kape, may dilata. So pagpasensyahan mo na itong ko, bigay ko po sa iyo, no? Ayan, sana ay kahit paano makatulong din yun sa iyo. Tapos ayan,
So pagpasensya mo na sa tayo, pandagdag pambili mo ng diaper. Ito, pagpasensya mo na, no? Ito mo nang sa ngayon ulit yung pwede kong maitulong kasi yun nga. Nag-uumpisa pa lang tayo sa pagbablog natin, no? At sana mas lalo pang madagdagan yan. Yan yung panawagan nyo po kanina. Sana kung may matingmang tulong, makakaasa ka po na makakarating po agad ng agad sa inyo yung dumating na tulong para po sa inyo. No, Manoy Shaday. Ano lang, masasabi ko lang, laban lang tayo, no? Sa hamon ng buhay, huwag tayong susuko. Kasi sabi nga, ang pagsubok ay, lahat ng pagsubok ay mayroong solusyon. So, samahan lang natin ng dasal sa Panginoon, no? Na sana meron tayong maantig sa pamamagitan ng aking pagbablog sa iyo ay sana may maantig ulit tayong puso. No, tulad dati, syempre kahit papaano may dumating sa yung konting tulong. So sana ayan, pray lang tayo lagi na sana yun, may dumating na sapat na tulong para sa iyo, para matustusan yung pangangailangan mo hanggang sa lumakas ang kayong katawan at hanggang sa tuluyan ng maging ituloy na yung operasyon sa iyo para tuloy-tuloy yung yung kumbaga pagbangon mo. Ano isa tayo, no? Huwag kang mawawalan ng pag-asa, no? Sana yun. Laban lang tayo. Kailangan ng lakasan ng loob. At hanga ako sa iyo kasi sa sitwasyon mo, ikaw mismo ang gumawa ng paraan, namamalimos ka sa palengke. Hindi mo kumbaga kinakaya mo lahat ng pagsubok sa iyo. Sana malampasan mo na yan. No, Manoy Shaday. Kamusta ka naman dito? Sa palengke kami nag-ano sa palengke pero hindi ako nagbibigay ng ng salita. Mamimya. Ano sabi? Sabi nila, anin ka namin sa cellphone. Isa lang ako ang binibigyan ko. Hindi, sabi ni sa bahay. Ikaw nga lang inaano mo ko. Sabi sa'yo, pwede naman yun, Manoy Shaday, kung ayaw mo magtiwala. Baka mimya kung ano lang Meron na. Ayan, yung sitwasyon mo Manoy Shaday, kamusta ka naman dito pag naulan? Hindi naman ba natulo? Natulo ba? Ayan, mga kalingap. May mga tabing na trapal, no? Yung bahay ni Manoy Shaday. Actually, hindi sa kanya to. Bakanting lote lang to, bakanting bahay. Yung tumira dito, hindi na tumira, umalis na po. Ayan mga kalingap. So, Manoy Shaday, magpapaalam na po muna ako, no? Hanggang dito po muna yung aking pagbisita sa iyo. So ako, may mission ako sa diet, lagi ako nasa diet. So balik na lang po ako, no, update ako just in case na may dumating na tulong at syempre pagbalik ko, may pasalubong ako sa iyo. No? Ayan. So yan, mga pagpalang gabi na po mga kalingap, mga kalangga. So dinalaw natin si Manoy Shaday, yung isa sa mga binibisyari ko po, no? So ito yung bahay nila Ate Nancy. Si Ate Nancy kasi siya lang ang tao dito at ang kapatid niya si Manoy Ernie. Sila yung nag-alaga sa ngayon kay Kuya Shaday. So sila ang tumitingin kung ano yung pangangailangan. Pag may sobra silang pagkain, binibigay po nila kay Manoy Shaday. So pansinin mo mga kalingap, marami na dito. Squatter po ito sa tabi ng malaki ayun kanal, dito sila nakatira. So ang bahay ko naman po dito ay malapit lang po, nalakad lang. So ayan mga kalingap, so pansin ko po ay Manoy Shaday, talagang katingin ko sana mga kalingap, ako po isa nananawagan, no, sa makakanood po ng aking video, no, sa upload na to. Sana wish ko lang na sana matulungan po natin si Manoy Shaday kasi nadudurog po isa ako sa pag nakikita ang sitwasyon niya. Pasalamat po ako. Ang iba na hindi yung nararanasan po ni Manoy Shaday ay hindi po natin nararanasan. Sobrang hirap po siya. Gusto kong sa kanya, kumbaga yung pangangailangan niya, hindi po sa ngayon sapat ang aking kumbaga pumapasok sa aking swerte, no? Kasi nag-umpisa pa lang sa pagbablog. So akala ko po dati kasi nandun siya sa ospital, sabi ko salamat mo Perans Marisa, yung pala hindi pa natuloy. So ngayon dinalaw ko siya, nabigyan tayo ng pagkakataon kahit nga po gabi na kasi medyo ang schedule natin ay napaka-busy. So ayan mga kalingap, mga kalangga, sana hopefully wish ko lang na sana may dumating na blessing kay Manoy Shaday para siya matulungan, at sana pinapanalangin ko na sana sa lalong madaling panahon mabigyan, matuloy ng kanyang operasyon, magkaroon ng panibagong pag-asa sa kanyang sarili. Kahit nga po sitwasyon niya, nagpupunta siya sa palengke, no mga kalingap.
Hindi siya sumusuko. Nakita ko talagang lumalaban siya. Hindi siya sumusuko. Siya mismo sa sarili niya tumatayo, pupunta po siya ng palengke, naglalakad. Ang iba naman sabi pinapasakay siya. So para makapunta siya ng palengke, makapagpalimos po, no? Kahit papaano, sabi niya kanina ang pinita niya ay nasa 170 pesos. So pambili ng kanyang diaper, magkano yung diaper niya. So ayan. So nadudurog akin po sa sitwasyon ni Marisa na yan. Sana mga kalangga, matulungan po natin siya. Ayun, sana yun sa pamamagitan ng aking pag-vlog ay mas lalo pa nating matulungan si Marisa Day. So almost ano na po, no, almost na i-vlog ko siya, mahigit ano na po 5 months mga kalingap na nakalipa, or 6 months. Sa sitwasyon niya talagang hirap siya kasi infection na po ang nangyari sa kanya, sa kanyang lustos, kaya may sabi 5 butas na po mga kalingap yung nangyari sa sitwasyon niya. Kaya ayan, yun mga kalingap, hanggang sana yun nga, tulungan po natin si Marisa Day sa sitwasyon niya. Ayan, so mga kalingap, hanggang dito na lang po muna ang aking pag-vlog, no? Sa araw na ito, sa gabing ito. Ayan, sana sa mga buwan po lang po sa aking channel, support po natin ang ama ng kalingap, Kuya Bal Santos Matubang at Headline Kalingap Rap. Syempre sa mga kasamaan ko po, no, huwag natin kalimutan mag-support, mag-subscribe sa mga buwan pa lang po. Roel of Malalag, Rachel Morales, BG Scheme, Darak, Alex Librada, Kuya Regan, Jan Rivera Official. So medyo madilim na, nandito tayo naglalakad. Siyempre Kalingap Victor, sino pa ba? Lahat ng aking mga kasamaan sa Kalingap partners, support po natin mga Kalingap para mas marami pa tayong matulungang tao. So yan, mapagpalang gabi, umaga, hapon sa lahat. God bless po. Sana i-bless po kayo lagi ni Lord mga Kalingap para lalo pa tayo, mas marami pa tayong matulungang tao. Thank you po sa lahat. God bless po.